God, for me, is concretely through Jesus Christ. He is our Savior, and I believe that He is God. From childhood to until now, I think God is really working in our life, in our everyday life, from the creation until now. But also, we were allowed by God to participate in this life that we have. So God is like the guide in our life, and God is the God of my life, and at the same time, God provides meaning to my life. So without God, my life has no meaning. What is discipleship for you? Discipleship is simply following Jesus, the example of Jesus. Because Jesus is concerned about our spiritual life, our physical life, our social life. And I think this is not only about spiritual things. Because the Jesus example is like when there is hungry people, then you can feed them. If there are people who are sick, then you can help them to remove the sickness. If there are people who are lost because of ignorance and other things, then you can provide light for them. Just like what Jesus did for us. How is this important in your life? Discipleship is like following the right path. So when you follow Jesus, it provides meaningful life. That's how to follow. How are you pursuing Christ In everyday life, this is the awareness that life is very important. Life is a gift from God. So every day it's always like thanking God for this life, and at the same time doing the life that is alive more meaningful. So I do what I can do in each day to make my life more meaningful. And a big meaningful life is to spend time with my life with other people, like my family, with others who are in need. And when we do that, when I do that, then it provides meaning. In what particular way po have you grown in your understanding of Christian life? Christian life should be growing, not just remain a baby. Of course, when I was still a child, I do believe that everything is being done by God. So we do believe that I have nothing to do with it. But now, life is about participating. So I have a share in my life. And not only by me, but also by God. So God is my guide. Whatever I do, then I have to ask guidance. Because for me alone, I cannot do many things. To what extent can you be a disciple of Christ? Until I still have life, the earth life. And I believe that there is a second life, so I will return to God. And the second life is more longer, I think. It's an infinite life. So we should provide
also important. The next slide. Christian discipleship is like what I said. It's following the example of Jesus, and at the same time to be dependent on God. And discipleship is the way to be truly Christian, doing good example, good things for our brothers and sisters, and for our God, and for our life. So it's the example of three loves: love God, love our neighbors, and love ourselves. It's a complete love of God. So to be disciple is to express love. Ano po sa imo, para sa imo ang purpose kang paggigibo ning tama? Purpose? Eh po. Sa kapwa. Para po. Honest ka. Ano po to para sa imo? Ano pong dahilan kung taano ka nagigibo ning maray? Para sa sarili ko. Para sa Diyos. Mahilig niya na maray ka sa kapwa. Nagtutubod ka po sa Diyos? Siyempre. Para, sisay po siya para sa imo. Ano po siya para sa imo? Gusto ko. Siya ang buhay. Siya nagtawag ang buhay ko. Tagabos na ay daw. Siya ang kaipuhan ko. Sarong sabi ko lang, nagkakaigwa ng response. Umay kang pagtubod, dahil ka masukses. Nagpapangadjik ka man. Paano ka po nagpapangadjik? Kaya kusog sa tabang sa kusog ng hawa, sa mga akit. Iyan primero sa Kaya mo pong wala ton ang pamilya mo para magsunod lang sa Diyos. siya lang siya man lang ang buhay nila. Wala mo kitang karapatan na mawala yung lahat. Sa kanya. Para sa imo, anong dahilan kung tama ka nagigibo ng maray sa kapwa? Mga hindi ko pagkakakuha ng sa maray. Yun ang kapag marami. Tutugod ka po sa Diyos. Para po sa imo, isay ang Diyos sa imo. Isay po na para sa imo. Sa ito yung pambuhay. Sa buhay, kasi tayo ang buhay. Yes, noon ang tayo. Nagpapangadjik ka. Sa karong aldaw po, karong beses ka nagpapangadjik. Tulong. Ano bang pinapangadjik mo sa iyo? Kaya nakasalamat ko sa tulong na kailangan. Kung maapo din ka po ang Diyos na magsunod sa iyo, like, kung wala ito mo pang trabaho mo, masunod ka lang po sa iyo. Karoon po mga po ang mga apostoles na wala ito mo sa trabaho nila para mapunod sa iyo. Tapos i-consumption man po kayo. Masunod ka po. So, para kayo, nasunod ako sa Diyos na tukoy. Para yun ako. For me, God is everything. God works in different ways in our daily lives. And the greatest thing that God have done on me on this day is to wake me up in the morning. Discipleship for me is, as I learned, the word disciple is come from the discipline. And being a disciple, we must be disciplined. It is very important in our life to be disciplined. I'm pursuing Christ in my life by serving
by serving Him and serving His people. In my own understanding, I grow in understanding Christian life because while I'm staying here in the church, in the convent, I learned everything that we must be disciplined, we must follow Christ, and we must be childlike to Him. For me, the meaning of being a disciple of Christ is following Him. Because by following His footsteps, we can learn how to love, to forgive, to hope, or to inspire other people, to be more charitable, and to be more productive in our daily life. As a student, and as a server in the church, the extent is until death. Because in the gospel account, if we follow Christ, He will multiply everything what is here in earth after life. And by the extent is not just here on earth, but also until the eternal life. Ako ang parokya Bisao, parokya Manayna, mula sa Senora del Porteria. Pinasok ko yung pangdong assignment. Kasi yung sarang pagmahal na mag-parte ka sa inyong interview. Kasi salamat sa inyong espresso, pag-ibig, minsan may distansya, nagagyakan ka mo. Yan nga sa pagiging padi, tinulit na kadakol, inapod, kadakol kami nagpuhon, lagad nakapali kami, sa pag-isa sa muna klase. Kaya kung paano ang Diyos nag-iro, iyo yan na ako nahirakan, nakapali sa loob ng 5 taon sa seminaryo. Kasi nagpapasalamat ako sa sasiring na bigalo kang Diyos, ang bigalo kang pagkapali. Kasi sa patapos na napagsilibisa sa iya, na panahon na ang challenges, kadakol, pinapadanay ako sa tao sa kuyang kaluyahan bilang tao, bilang sa iyong padi. Surugoon, servidor sa iyong simbahan. Kuyang buhay, milagro kan Diyos, inulita. Ang sa kuyang ina kan siya, bados, akong yaman siya sa iya, nagiinom siyang pulong, kasi hindi niya alam na bados siya. Asin sa kuyang ina nahandal, tabaka maging abnormal sa iyong aki. Ang sa kuyang ina na siya nagluluhod, nagpangaji sa kabarangnan, na sana sa iyong aki, kumpleto man, maski may ito, na pangyayari, Kaya, binalang ko ang kamot ko, kumpleto man, may itom lang. Pero, yun nga milagro yun. Kaya, ang buhay ko, ang pagkamandag ko, sa kinabahan, bunga kang pangaji, dahil sa kuyang ina, bunga kang milagro, pagtubod sa mahal na Diyos. Kung paano ang pagiging disipulo kang kagurungan. Agabas mo na inaapod Gabas mo inaapod na maging disipulos kang Diyos. Ano man sa iyong reliyon, ano man sa iyong establish sa pagkabuhay. Base sa iyong kakayahan. Ang pagsilbi sa kagurungan, sarong pangapudan, sarong pribileyo, sarong oportunidad, bilang sarong padi. Kaya nga, hindi mo inaapod, o ang iba, di mo inaapod na maging padi. Ang sa pagiging padi, sarong pribileyo, sarong oportunidad na may balangibog, ang tataramon sa pagiging sarong disipulo, sa pagingawag ko bilang tao, bilang sarong padi. Kaya, yun nga aral daw ang pangaputan niya ako na maging disipulo kang kagurungan. Ang pagsunod, ang pagiging disipulo kang kagurungan, bakong pasin, kundi masakit. Inulita,
mayo man tao na nagsunod sa kagurangnan na nasa iyang naging disipulo na di nag-aaging pagtios. Kung sabihin sa kuya, sa pagsunod sa iya, pagiging sa iyang disipulo, ako nag-aaging ng pagkurban, nag-aaging ning challenge sa pagiging pali. Tanghaling ako palabos niyang papagkani doon na makapagserbi sa iya bilang sa iyang surugoon. Kunyari, siyempre sa tamang mga kapakupali, sa tamang kang pag-aral, pagbasa, yan, ako nagtatalubo. Kasi siyempre, pwedeng mawara ang pagpapamili, mayroong tao na ibang pagtubod na day matalubo kundi siya magpangadji, Kaya yan nga aral daw ang pagpapamili, ginigibo. Halimbawa ako, magtalubo sa pagtubod bilang padi, bilang tao, bilang sarong Kristiyano Katoliko. As in, aral daw sa pag-celebrate ng misa, halimbawa, namamatay ko siyempre. Ang pagtalubo, siyempre sa tabang kan mga tao na nakapalibot sa sakuya, sa tabang kan mga parokyano, ako nagtatalubo bilang padi kung sa tuyang kagurangan. Kaya nga ang sarong tao di man mabubuhay, o di man sumakakanood sa diri kundi sa tabang kan gabos na parte kan sa kayong pagkabuhay bilang sarong padi. Ako nagtatabang sa pagtalubo bilang disipulo kan kagurangan. Ano sa kayong bukasyon, nagpun sa simpleng paagi, sinong sa ibang mga istorya. Kaya nga ano mga padi, minsan may mga kanya-kanyang istorya kung paano nagpunan sa ilang bukasyon. Sa kuya, nagpunan sa kuyang bukasyon sa magiging sakristan ko Kaya ako naging sakristan, nagkagawa ka ng sutana, ang kaugman, labi-labi, pagmati mo, hanggang ka sa luto. Tapos may mga padi akong nabistado, tig-inggan niya ako, may mga seminars na akong nabistado, tig-inggan niya ako. Naaraw ko sa sendang sutana, ang sutana ng seminars na ipaman ang sutana ng sakristan. Kaya ako nagmaot na maglaw sa seminaryo. Kaya ako nag-igo ng sutana pang seminarista, ang kaugman, yaw ng ginaray, pagmati ko, hanggang pa sa luto. Yan. Nagpuna sa mga bukasyon, sa pagiging sakristan, inspirasyon, kan mga padi, kan mga seminarista na sa kuyang nabistado. As in, di man ako tigpirit para maglaw sa seminaryo, kundi yaon ang kamautan. As in, sa loob ng 11 taon, nakapadi ako sa palabos na inspirasyon kan mga padi, as in mga seminarista. Mas yan, yaw ng sila na inspirasyon na daradaran nila. Kaya ako nagpapasalamat sa mga paling ito, sa mga seminarista na nag-inggan nyo sa kuya. Ang sa kuya motivasyon, may ibang pangarap sa pagkabuhay, dahil ko muna naisipan na mag-nurse, halimbawa. Dahil ko muna naisip na mag-doktor, halimbawa. Basta kan ako high school, may akong naisip na ibang bukasyon kundi ang paglaw sa seminaryo. Kaya may akong naisip na iba kundi ang paglaw sa seminaryo. Kasi hindi ako nagduwa-duwa, diretso ako. Kaya nga ang padi, rekordinahan, padi siya sagkot pa man. Kaya kung hanggang saan ang kaya kong na bilang sa mga padi. Ganyan, may ibang naisip na pangarap, may ibang naisip kong sarili kong may agum ako. Kaya nagpadi ako hanggang sa nabubuhay ako syempre. Hanggang sa tugutan ka ng Diyos na akong servisya sa sarili. Yan ako sa bilang sa iyong padi. Kasi
sa susog sasakuyan kakayahan, susog sasakuy sa regalo ng Diyos na dito sasakuya na makapagsilbi sa iya, gamito ng siring na regalo sa pagkapali, sa karahan kan parokya, karahan kan simbahan, sa karahan kan mga parokya. Siguro kung daw akong pali, di ko alam kung trabaho ko eh. Dahil nga mga akong naisip na iba eh. Siguro, kung daw akong pali, susod sa kakayahan, kumatuklo siguro ako kung ano. Pero yan, maya ko ning ibang plano. Kung baka akong pali, dahil ba kumasain ako, tayo nga ng gusto ko eh. Ayun, maya ko ning kung ano. Sa mga oven, ang tawag sa senda, simple. Sa paagi kang pagdadangog, sa paagi kang pagtuninaw, ayun nga ni, mga oven bagang yan, katapol ng mga, kung ano-anong mga bagay, susog sa panahon. Ayan nga ni, ang dawang oven, ang pasensya, ang lilipot. Ngayon baga, may cellphone na nasalihon, may internet, ang mga bagay kaskaso na. Ang hulit ko sa mga oven, yun na ang pasensya, lugod, maglaba ang garay. Kasi makagod magdamog, kasi makagod magtumino. Ayan nga, susog sa kasabihan, sabi sa kasabihan, sa pagninungan, yaw ng kasimbagan. So, siyempre sa mga oven, nga ni, lugod ay mahali, ang kagayon kang pagtubod, ano man sa iyong reliyon, ang kagayunan kang pagsalig sa pagkilala ng Diyos. Sabi siya sa sarong kasabihan, sabi ng sarong parasurat, I would rather live a life as if there's a God and die to find out there's no God than to live a life as if there's no God and die to find out naigwa pala ng Diyos. Diba? Lugi ka. Kung mag-isa oven, kung sa mga oven niya, kung hindi ka matubod na pinagwa ng Diyos, na igwa na, kung hindi ka matubod sa Diyos, tapos igwa pala, lugi ka. Tapos sabihin, sa akin ng bagay, sabihin, ang oven, pinapagirulong na magkaiba ng pagkatapos sa Diyos. Kaya rin, andiyan ang gagal, bawa, na magiyahan, matabangan, kan pagtubod, siyempre kang katukduan, ano ang reliyon sa pagkabod. Kung sama rin, ang nagsunod sa ugurang masakit, ang lagad naging posible sa ngaran kan pagtubod. Gabos man mapaduman sa pagtubod eh. Gabos man paduman sa pagtubod. Kung hindi ka mayang pagtubod, masakit. Hindi ka maging disipulo kan Diyos. Kasi yan nga ni, sa kanang pagtubod, kasi siyempre, yawan ng pagkamuot. Paano ka man magiging sa kong disipulo? Kung inop na inop, dahil kakamutan kan Diyos, dahil ka makanood na mamuot sa Diyos. Simple, gabos pagtubod, gabos pagkamuot, o kung ang gabos, napapangyari sa kanang pagkamuot. I started as a pastor when I was 21 years old, as a youth pastor, and then as an associate pastor when I was 23, and then I became a resident pastor of this church when I was 26. So I've been here for almost 4 years. Only 4 years. God works in mysterious way. Parang loud. God works in mysterious way. Talaga, when I started to
follow Christ, it doesn't make the struggles absent, but I really see how God moved and how God moves in my life all throughout those struggles. There are times I lack what I need, but that's the time I see how God really provides. I experience sickness, and that's the time I see that God really heals it. There's so many things in different aspects of our lives. Not just in material things. I see God works in my life, full comfort that He gives to me, especially that I am far from my family. I am here alone, so it's hard and sad to be far from your family. But I thank God because He moves in me. I thank God for the comfort and hope that He gives me every day. And also for providing my needs. I have no work. I am a full-time pastor, and I am just so thankful and blessed that His word is true to me, that He blesses those people who put His trust in me. Actually, no one inspired me to become a pastor. At first, I didn't want to be a pastor. I wanted to be a teacher. Even up to now, there is desire and longing in my heart to be a teacher. I am a teacher by profession, so I was so hesitant to respond when God called me to be a pastor, because I was not willing to give up my profession. I was not willing to give up my dreams. So there is no one and nothing that inspired me to become a pastor. Only really the Word of God. When I was compelled that God has called me, that God was calling me to be a pastor, that what made me respond to it. Inspiration came after I became a pastor. So I really look up dun sa mga pastor na nauna sa akin. My brother is a pastor, my sister is a pastora, her wife and her husband is a pastor. Pero hindi sila nag-inspire sa akin na maging pastor, because I saw how they struggle as a pastor. So I just told to myself, I don't want to be a pastor because I know how hard it is. So I will just help them financially. I will work and then help them. So ayun. But when I responded to God to be a pastor, those people inspired me. To continue. Siguro yun. Those pastors, my siblings, inspired me to continue sa tawag sa akin ng Panginoon, kasi mahirap talaga. Pero yun yung mga tao nag-inspire sa akin to continue. A disciple is a learner. A disciple is a student. A disciple is a follower. So actually, there is no limitation if we are a true disciple of Christ. Even life, if we are a true disciple of Christ, we will not hesitate to give up our life for His cause. And ayun, yun nga sa akin. If there is one thing that is hard to surrender to God, that's my life. Yung pangarap mo. And yun, because we are called to be a disciple, to be a follower. Diba? We should not set limit kung hanggang saan lang yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi if we will just obey the Lord sa mga bagay na gusto lang natin gawin, we are not followers of Christ, we are not disciples of Christ.
gagawin lang natin yung mga bagay na gusto natin gawin, pero hindi natin gagawin yung gusto ni Lord na gawin natin para sa Kanya. So, ang sinusunod natin yung ating sarili ng the Lord. So, if we are a true disciple of Christ, ano man yung nais ni Lord na gawin natin para sa Kanya, we will obey that. No matter how much it costs us, or even our life. Yun naman yung sinabi ng Bible. God, if you want to be my follower, His disciple, take up your cross and follow. So, kahit na may suffering, kahit may troubles, we have to follow God. So, kung hindi ako pastor, I see myself teaching, using my profession to share the word of God. And also, as a worship leader, before I became a pastor, I was a worship leader in our church. So, yeah, teacher and worship. What's lacking today? There's so many people who claim that they are Christians because they go to church every Sunday, but they pray. Ang dami nilang ginagawa, but that's not what makes a people, a person, a Christian. But Christianity is more than that. Christianity is not a religion. It is our relationship with God. So, if you claim to be a true follower of Christ, it's very important. The most important thing that we should do as a follower of Christ is to surrender our life to God. Every day, surrendering our life to God is not something that we do once in a lifetime, but it is something that we should do every day. Every time we are a true disciple of Christ, if we always consider doing things that makes God happy. Diba? If you are a true disciple of Christ, your main purpose is to glorify the Lord, but to make God happy. So, a true disciple of Christ is not someone who makes what makes him happy, but someone who makes or who does things that glorifies the name of the Lord. That's a true discipleship. That's a true disciple. So, if you are a true disciple, you know that your life is not all about you. It's all about Jesus. Your life is not just about fulfilling your dreams. It's about glorifying the name of the Lord in everything. So, for example, sa inyo, as a nurse, how can you glorify God as a future nurse? Diba? It's not just about healing. It's not just about being an instrument dun sa kagalingan ng isang tao. More than that. And as a future nurse, that's something that you should discover. Paano mag-glorify si Lord sa pamagitan ng profession. So, yun.